Kumakape ka tuwing umaga, minsan isa lang, minsan dalawa, minsan tatlo, kasama ang almusal, pagkatapos kumain, kapag may bisita, kapag nanonood ka ng balita sa hapon. Ang kape ay dekada na sa buhay mo. Bahagi ito ng iyong rutina, ng iyong kultura, ng paraan mo para simulan ang araw, at halos tiyak na may nagsabi sa iyo noon na itigil mo na ito. Ang doktor, isang anak, isang kamag-anak, na may mabuting layunin, isang programa sa telebisyon, na ang kape ay nagpapataas daw ng presyon, na masama ito sa puso, na hindi na ito bagay kapag may edad na. Ngayon naman, gusto kong sabihin sa iyo, ang isang bagay na maaaring lubusang baguhin ang tingin mo sa kape na hawak mo tuwing umaga. Ang natuklasan ng agham sa mga nakaraang taon tungkol sa kape na walang asukal at sa sirkulasyon ng dugo, lalo na sa mga taong 60 anyos pataas, ay lubhang naiiba sa pinaniniwalaan 2 dekada na ang nakalipas, kaya pati mga doktor na dating nagbabawal nito sa kanilang pasyente, ay kinakailangang muling suriin ang kanilang itinuro at natutunan. Pero may isang kondisyon, isang solong kondisyon na nagbabago ng lahat. Isang pagkakaiba na naghihiwalay sa kape na nakakaprotekta sa kape na nakakasama. At pagkatapos ng 60, ang kondisyong ito ay lalong mahalaga. Manatili hanggang sa dulo dahil ang makikita natin ngayon ay maaaring palayain ka sa isang ganap na hindi kinakailangang pagkakasala o maaaring bigyan ka ng babala sa isang bagay na kailangan mong baguhin simula ngayon. Ako si Dr. Galaw, doktor na may mahigit 45 taong karanasan sa klinika na nakatuon sa kalusugan ng puso at kagalingan ng mga nakatatanda. At masasabi ko sa iyo ng buong katapatan na ang kape ay isa sa mga pinakamadalas na usapin sa aking klinika. Papasok ang isang pasyente, uupo, at bago pa man magkwento ay tatanungin ako ng may kahihiyan, "Dok, pwede pa ba akong uminom ng kape?" May guilt, may pag-asa, may takot. Ngayon, sasagutin ko ng may tamang impormasyon at katapatan. Pero bago pag-usapan ng kape, kailangan mong maunawaan muna ang isang mahalagang bagay na may kinalaman sa nangyayari sa katawan ng isang taong 60 anyos pataas at bihirang ipaliwanag ng malinaw sa konsulta. Ang sistema ng sirkulasyon pagkatapos ng 60 ay hindi nakapareho noong 40 anyos ka pa. Ang mga ugat ay unti-unting nawawalan ng elastisidad. Ang panloob na lining ng mga daluyan, ang manipis na tissue na nagpoprotekta sa loob, ay nawawalan ng kakayahang gumawa ng mga proteksyong substance. Nababawasan ang reserba ng puso. Pero may isang partikular na aspeto ng pagtanda ng mga ugat na halos hindi kailanman ipinapaliwanag sa pasyente at lubhang mahalaga para maunawaan kung bakit mahalaga ang kape. Ang mababang antas na talamak na pamamaga sa mga daluyan ng dugo. Sa paglipas ng mga taon, ang mga pader ng ugat ay nagkakaroon ng tahimik na pamamaga, isang uri ng apoy na dahan-dahang sumusunog, na hindi mo napapansin, walang sakit, walang malinaw na sintomas, pero unti-unti itong nagpapatigas, nagpapakapal, at nakakasira sa mga daluyan taon-taon. Ang kondisyong ito ng pamamaga sa mga ugat ay isa sa mga pangunahing sanhi ng mga sakit sa puso at sirkulasyon sa mga nakatatanda. At dito eksaktong pumapasok ng sorpresa ang kape na walang asukal. Ang kape ay isa sa pinakamayamang pinagmumulan ng mga antioxidant at anti-inflammatory compounds sa lahat ng pagkain ng tao. Isang tasa lang ay naglalaman ng mahigit 1,000 bioactive compounds. Kabilang sa pinakamahalaga ay ang chlorogenic acid, isang polyphenol na may dokumentadong antioxidant at anti-inflammatory power sa libu-libong seryosong pag-aaral. Pero ang mga proteksyong ito ng kape ay gumagana ng iba depende kung may asukal o wala. At iyan ang sentro ng lahat ng pag-uusapan natin ngayon. Ang unang epekto ng kape na walang asukal na kailangan kong ipaliwanag ay ang ginagawa nito sa panloob na lining ng iyong mga daluyan ng dugo. Isipin mo ito. Sa loob ng bawat ugat at ugat sa katawan mo ay may manipis na layer ng mga selula na nagdidikit sa loob. Ang layer na iyan ay tinatawag na endothelium. Parang panloob na lining ng isang tubo. Kapag buo at makinis ito, malayang dumadaloy ang dugo. Kapag nagsimulang masira at magkaroon ng bitak, nagsisimulang mag-ipon, lumilikha ng bara, at unti-unting nakakabara ang tubo. Sa katawan mo, kapag malusog ang endothelium, malayang dumadaloy ang dugo. Kapag nasira ang endothelium dahil sa pamamaga, mataas na presyon, mataas na asukal sa dugo, sigarilyo, nagsisimulang mag-ipon ang taba, calcium, at mga labi ng selula na bumubuo ng mga plaque na nakabara sa ugat. Iyan ang atherosclerosis, at ito ang pangunahing sanhi ng kamatayan mula sa sakit sa puso. Isang pagsusuri sa journal na Nutrients na sumuri sa mahigit 20 pag-aaral
ay nagpakita na ang kape ay nagpapabuti sa function ng endothelium sa karamihan ng mga pag-aaral. Nakakatulong ang kape na mapanatili ang lining ng mga ugat na buo at gumagana. Dagdag pa isang pag-aaral sa malusog na voluntaryo ay unang nagpakita na ang caffeine sa isang tasa ng kape ay nagpapabuti sa function ng mga microvessels, ang maliliit na daluyan na nagdadala ng dugo sa pinakamalalayong bahagi ng katawan. Pinag-uusapan natin ang mga daluyan na nagbibigay ng dugo sa mga daliri ng kamay at paa, bato at retina ng mata. Eksakto. Ang mga istruktura na lalong kailangan protektahan ng isang nakatatanda na may mas mahinang sirkulasyon. At dito nagbabago lalo pagkatapos ng 60. Dahil ang endothelium ay natural ng mas mahina dahil sa pagtanda, anumang bagay na nagpoprotekta rito ay may mas malaking epekto. Ang nakatatanda ay may higit na makukuha sa mga protection compound ng kape at higit na mawawala kapag ang mga iyon ay nawawala ng bisa dahil sa idinagdag na asukal. Bibigyan kita ng tunay na halimbawa mula sa aking klinika. Isang pasyente, si Aling Maria, 72 taong gulang, retirado, dumating na nagrereklamo na lagi niyang malamig ang kamay at paa, kahit mainit ang panahon, parang yelo ang mga daliri ng paa. Pinatunayan ng mga test na may problema sa microcirculation. Kabilang sa mga mungkahi ko, ang pinakasimple ay palitan ng kape na may 3 kutsara ng asukal na iniinom niya sa buong buhay niya ng isang kape na puro, walang halong anuman. Pagkalipas ng 3 buwan, bumalik siya at ngiting-ngiti na sabi, "Dok, mainit na ang mga kamay ko." Hindi naman puro kape lang ang binago namin, pero ang kape na walang asukal ay may tunay na papel sa kanyang pagbuti. Kung kapaki-pakinabang sa iyo ang content na ito, nagpapasalamat ako kung mag-like ka ngayon at mag-subscribe sa channel. Linggo-linggo akong nagdadala ng impormasyong batay sa agham, partikular para sa mga 60 anyos pataas. I-on ang bell para hindi ka ma-miss ng anuman. Ang pangalawang epekto ang pinakanagulat at sumasagot sa tanong na madalas itanong ng aking mga pasyenteng nakatatanda. Totoo bang nagpapataas ng presyo ng kape? Ang tapat na sagot ay depende, at mahalaga ang detalye. Kapag ang hindi sanay uminom ng kape ay uminom ng isang tasa, maaring bahagyang tumaas ang presyon sa unang ilang oras. Totoo iyon dahil ang caffeine ay may acute vasoconstrictor effect. Pansamantalang pinapakitid nito ang ilang daluyan at ginagising ang sympathetic nervous system. Pero sa regular na umiinom, halos nawawala na ang epektong iyon. Nagkakaroon ng tolerance ang katawan sa caffeine sa loob ng ilang araw. Ang mga receptor na dating tumutugon ay hindi na gaanong tumutugon. Parang unang beses na subukan ng maanghang, akala mo hindi mo kakayanin. Sa ika-10 beses, halos hindi mo na napapansin. Naglabas ang Harvard University ng detalyadong pagsusuri at eksaktong ganito ang konklusyon. Nagpapataas ng presyo ng kape sa hindi sanay pero hindi gaanong nagpapataas sa regular na umiinom. Isang European study na sumunod sa mahigit 100 tao sa loob ng 10 taon ay nagpakita na ang regular na pag-inom ng kape ay hindi nagpataas ng presyon sa mahabang panahon. At isang meta-analysis noong 2023 na sumuri sa 25 pag-aaral ay natuklasan na ang mas maraming pag-inom ng kape ay nauugnay sa 7% na pagbaba sa panganib ng hypertension. Pagbaba, hindi pagtaas. Gayunpaman, may mahalagang exception na dapat banggitin, lalo na para sa mga nakatatanda na may malubhang hypertension, presyon na 160 pataas. Isang pag-aaral ng American Heart Association ay nagpakita na 2 o higit pang tasa bawat araw ay maaaring magpataas ng panganib sa cardiovascular sa grupong iyon. Kung mataas na mataas at hindi kontrolado ang presyon mo, kailangan muna ng usapan sa iyong doktor bago magdesisyon. Para sa karamihan ng nakatatanda na may kontrolado o normal na presyon, ang regular na kape na walang asukal ay hindi ang kalaban na pinaniniwalaan natin sa loob ng maraming taon. Ang pangatlong epekto ang pinaka-impress sa akin ng malalim kong pinag-aralan at bibigyan ka nito ng bagong pananaw sa kape sa umaga. Ang kape na walang asukal ay isa sa pinakamalaking pinagmumula ng antioxidants sa dieta ng tao. Hindi ang abokado, hindi ang dalandan, hindi ang spinach, ang kape. Isang tasa ay naglalaman ng 50 hanggang 200 mg ng chlorogenic acid, depende sa uri at paraan ng pagluluto. Ang compound na ito ay may antioxidant, anti-inflammatory, anti-diabetic, at cardioprotective properties. Isang review sa European Journal of Nutrition na sumuri sa 94 pag-aaral ay nagpakita na ang pang-apat na epekto ay tungkol sa kape at sa panganib ng diabetes. At ang koneksyon nito sa sirkulasyon ay direktang-direkta
Ang mataas na asukal sa dugo ay parang papel de liha na dumadaan sa loob ng mga ugat. Pinipinsala, pinatitigas at pinababarahan ito. Ito ang isa sa mga pangunahing sanhi ng peripheral artery disease, problema sa sirkulasyon ng mga binte, neuropathy, at pinsala sa microcirculation. May mahigit 5 milyon na Pilipino na may diabetes type 2 at marami sa kanila ay hindi alam hanggang sa ang mga ugat ay matagal nang nasisira ng tahimik. Kaya't anumang bagay na nakababawas sa panganib ng diabetes ay direktang nagpoprotekta sa sirkulasyon. At ang kape na walang asukal, ayon sa mga consistent na datos ng agham, ay nakababawas sa panganib ng diabetes type 2. Isang meta-analysis na inilathala sa journal na Nutrition Reviews na isinagawa ng mga mananaliksik mula sa Karolinska Institute sa Sweden ay sumuri sa 30 pag-aaral na may mahigit 1 milyong kalahok. Malinaw ang resulta. Ang mga regular na umiinom ng kape ay may humigit kumulang 29% na mas mababang panganib na magkaroon ng diabetes type 2 kumpara sa hindi umiinom. At sa bawat karagdagang tasa sa isang araw, bumababa pa ng 6% ang panganib. At ang pinakamahalagang detalye para sa usapang ito, ang proteksyong epektong ito ay nakita sa kape na may caffeine at sa decaf din. Ibig sabihin, hindi lang ang caffeine ang gumagawa nito, kundi pati ang iba pang compound sa kape, kabilang ang chlorogenic acid. Pero isang pag-aaral mula Harvard na may data mula sa mahigit 3 milyong tao ay nagpakita na kapag may idinagdag na asukal sa kape, lubhang nababawasan ang proteksyong ito. Pinahihina ng asukal ang proteksyong epekto ng kape sa metabolismo ng glucose. Pagkatapos ng 60, kung saan ang pancreas ay hindi na kasing epektibo at natural nang mas mataas ang insulin resistance, ang proteksyong epekto ng kape na walang asukal ay lalong mahalaga. Ito ay karagdagang proteksyon sa isang katawan na may mas kaunting reserba. Sabihin niyo sa comments kung saan kayo nanonood. Isulat ang inyong lungsod at sabihin din kung dati kayong umiinom ng kape na may guilt na akala niyo nakakasama o lagi niyo nang alam na mabuti ito. Ang usapan sa comments ang nagbibigay saysa sa lahat ng ito. Ang ikalimang epekto ang pinakanagulat sa akin ng malalim kong pinag-aralan at direktang nauugnay sa kalusugan ng puso ng nakatatanda. Ang kape na walang asukal na iniinom ng katamtaman ay nauugnay sa mas mababang panganib ng heart failure. Ang heart failure ay kapag ang puso ay nawawalan ng lakas na magbomba ng dugo ng maayos sa buong katawan. Parang bomba na unti-unting nawawalan ng puwersa sa pagtanda. Sa mga nakatatanda, ito ang isa sa mga pinakakaraniwang dahilan ng pagka-ospital at pagbaba ng kalidad ng buhay. Isang pag-aaral na sumuri sa data mula sa 3 malalaking long-term na pananaliksik sa Amerika ay natuklasan na may inverse relationship sa pagitan ng pag-inom ng kape at panganib ng heart failure. Ang mga umiinom ng kape ay mas mababa ang tsansang magkaroon nito. At nang tingnan natin ng tiyak ang Framingham Heart Study, isa sa pinakamahalaga at pinakamatagal na pag-aaral sa kasaysayan ng medisina na nakatuon sa kalusugan ng puso at pagsubaybay sa mga pamilya sa maraming henerasyon, ang data ay nagpakita na ang pag-inom ng kape sa populasyon ng nakatatanda ay nauugnay sa 43% na pagbaba sa mga kamatayan dahil sa coronary heart disease. 43%, halos kalahati. Isang malaking meta-analysis noong 2019 na sumuri sa 40 pag-aaral na may halos 4 na milyong kalahok ay natuklasan na ang pag-inom ng kape ay nauugnay sa mas mababang mortalidad sa lahat ng dahilan. Ang pinakamainam na dami ay humigit kumulang 3.5 tasa bawat araw para sa proteksyon sa puso. Bibigyan ko kayo ng isa pang tunay na kwento. Si Mang Pedro, 74 taong gulang, retirado, pumunta sa klinika pagkatapos ng isang malaking takot. Nahirapan siyang huminga habang umaakyat ng hagdan ng kanilang bahay at sinabi ng nakaraang doktor na may senyales ng pagod na ang kanyang puso. May early signs ng heart failure. Isa sa unang tanong ko ay tungkol sa kanyang mga gawe. Sinabi niya na 2 taon na niyang itinigil ang kape dahil sinabihan siyang masama ito sa puso. Ipinaliwanag ko na ang katamtamang pag-inom ng kape na walang asukal, ayon sa kasalukuyang agham, ay maaaring bahagi ng lifestyle na mabuti para sa puso. Tinitigan niya ako ng gulat. Dok, lahat po ng tao ang sabi sa akin itigil ko. Sinagot ko. Mang Pedro, malayo na ang narating ng agham sa nakaraang mga taon. Ang alam natin ngayon ay lubhang naiiba sa alam natin 20 taon na ang nakalipas. Pwede mo nang balikan ang kape mo na walang asukal. Lumabas siya sa klinika na mas magaan ang kalooban kaysa nang pumasok. At sasabihin ko sa inyo,
Minsan ang pinakamagandang balita na maibibigay ng isang doktor sa kanyang pasyente ay ang isang bagay na gusto niya ay hindi pala kalaban. Ngayon, ang pinakamahalaga, ano ang gagawin sa praktikal? Una, kung umiinom ka ng kape na may asukal, simulan mong bawasan ng paunti-unti. Hindi kailangang bigla lahat. Hindi agad tatanggapin ng panlasa at baka mauna kang sumuko. Bawasan ng kalahating kutsarita kada linggo. Sa loob ng isang buwan, puro kape na ang iniinom mo at magugulat ka. Ang tunay na lasa ng kape ng walang takip ng asukal ay mas masarap at komplikado kaysa sa akala mo. Marami sa aking pasyente ang nagsasabi na pagkatapos tanggalin ang asukal, ang matamis na kape ay parang nakakasuka na sa kanila. Hindi na nila kayang balikan. Pangalawa, pumili ng kape na filter o tradisyonal na timpla sa kawali. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang filtered coffee ay may mas mababang konsentrasyon ng diterpenes, mga substance na kapag sobra ay maaaring magpataas ng kolesterol. Ang kape na filter, na matagal na nating ginagamit ay napakagandang pagpipilian. Ang kape sa kapsula at espresso ay maganda rin. Ang kape na pinakuluan sa kaldero, nang hindi sinala ang may pinakamataas na konsentrasyon ng mga substance na iyon. Pangatlo, huwag sobrahan. 3 hanggang 5 tasa bawat araw ang saklaw na ipinapakita ng karamihan sa mga pag-aaral bilang mabuti. Higit pa rito ay maaaring magdulot ng hindi pagkakatulog, nervyos at palpitation, lalo na sa mga sensitibo sa caffeine. At ang nakatatanda na madalas ay mas magaan na ang tulog ay kailangang bigyang pansin, lalo ang kape pagkatapos ng 3:00 ng hapon. Ang caffeine ay may half-life na 5 hanggang 6 na oras. Ang tasa ng 4:00 ng hapon ay aktibo pa rin sa sistema mo hanggang 10:00 ng gabi. Pang-apat, kung may kilalang arrhythmia, malubhang anxiety, napakataas na presyon na hindi kontrolado, o sobrang sensitivity sa caffeine, kailangan muna ng usapan sa iyong doktor bago magdesisyon. Bawat kaso ay natatangi. Ang ipinapaliwanag ko rito ay para sa karamihan, pero ikaw ay natatangi at ang pangangalaga sa iyo ay dapat igalang iyon. Panglima, pagsamahin ng kape sa ibang malusog na gawi. Ang kape na walang asukal ay hindi gumagawa ng milagro mag-isa. Mas epektibo ito bilang bahagi ng isang lifestyle na may balanseng pagkain, regular na ehersisyo, sapat na pahinga, at regular na check-up sa doktor. Isa itong piraso ng puzzle. Isang mahalagang piraso pero hindi ang tanging piraso. Gusto kong tapusin ang video na ito sa isang bagay na talagang mahalaga sa akin. Sa Pilipinas, may espesyal tayong ugnayan sa kape. Hindi lang ito inumin, ito ang sandaling nakikipagkwentuhan ka sa kapitbahay mo. Ito ang kape sa tanghali sa sari-sari store. Ito ang almusal kasama ang pamilya. Ito ang pahinga na nagre-recharge. Ayon sa datos ng International Coffee Organization, ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansa na may mataas na pagkonsumo ng kape sa Asia. Ang kape ay bahagi ng ating kultura, ng ating pang-araw-araw na ritmo, at ng ating mga usapan. At natutuwa akong sabihin sa inyo batay sa agham, at hindi sa haka-haka na ang tradisyong ito kapag ginawa ng tama, walang asukal at katamtaman, ay maaaring maging tunay na kaalyado sa kalusugan ng puso at sirkulasyon ng mga nakatatanda. Sa susunod na pagkakataon na magtimpla ka ng kape, maaari mo itong gawin ng mahinahon, walang guilt, walang takot na nakakasama ito sa iyong puso. Maiinom mo ito ng may malay na ikaw ay umiinom ng isang bagay na ipinapakita ng agham bilang kapaki-pakinabang, sa isang kondisyon lamang. Walang asukal. Iyan ang salitang nagbabago ng lahat. Walang asukal. Bago ako magtapos, hihilingin ko sa inyo ang isang bagay. Kilala niyo ba ang isang taong tumigil uminom ng kape dahil sinabihan na nakakasama at namimiss pa rin ang sandaling iyon, ang lasa, ang ugali na bahagi na ng kanyang buhay mula pa noon? O isang taong umiinom pa rin ng kape na puno ng asukal araw-araw nang hindi alam ang ginagawa ng asukal sa kanyang sirkulasyon? I-share ang video na ito sa kanya ngayon din. Ang ganitong impormasyon ay maaaring ibalik sa kanya ang isang bagay na walang dahilan na kinuha. O maaaring maging ang tulak na kailangan niya para sa isang simpleng pagbabago na magpoprotekta sa kanyang mga ugat sa loob ng maraming taon. Minsan, ang maliit na kilos tulad ng pag-share ng video ay maaaring maging malaking pagkakaiba sa kalusugan ng isang taong mahal natin. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, ngayon na ang tamang oras. I-like ang video kung nakatulong ito sa iyo. Isulat sa comments kung saan ka nanonood at ano ang opinion mo, at i-share sa mga nangangailangan. Dito tayo bumubuo ng komunidad kung saan ang impormasyon ay tapat,
praktikal, at laging para sa mga 100 anyos pataas. Sa susunod na video pag-uusapan natin ang mga buto. Ang mga bagay na tahimik na sumisira sa mga ito pagkatapos ng sixtil kung bakit tinatawag na silent disease, ang osteoporosis dahil sa mas seryosong dahilan kaysa sa akala ng karamihan. At may isang partikular na pagkain na laging nasa hapag ng karamihan na patuloy na ninanakaw ang kalsyum sa mga buto nang walang alam ang sinuman. Sa susunod na video, sasabihin ko sa inyo kung ano iyon. Ako si Doktora Galaw, uminom ng kape na walang asukal, ng mahinahon at masarap. Alagaan ang inyong sirkulasyon, alagaan ang inyong puso, at alagaan ang mga taong mahal ninyo. Maraming salamat at malusog na buhay sa inyong lahat.